more trivia, more information, more knowledge, and more. Hello mananap! Here we are again! At andito na naman tayo para sa ating panibagong video. And for today's video, ito ay tungkol sa panibagong kalaman na naman or panibagong information. At kung inyong napapansin sa aking video ay mga bulaklak. Tama, bulaklak. And for today's topic, ito ay tungkol sa bulaklak na minsan ginagawang herbal. At meron ba kayong alam na mga bulaklak na ginagawang herbal? Huwag na po kayong mahiyang mag-comment. Hello mga mananap! Kilala nyo ba ang bulaklak na ito? Ito ang tinatawag sa atin na gumamila at tinatawag naman na rose mallow. Ito ay may scientific name na Hibiscus rosa sinensis at ito ay nabibilang sa pamilya ng mga mallow or malvaceae. So ito ang proof. Meron po siyang slimy substances o ito po siya ay mucilaginous. Okay, let's prove it. At dito natin patutunayan mga mananap. Okay, let's do it. Dikdikin natin. So, is mucilaginous or slimy. So, ito po ang katangian ng mga malvaceae or mga mallow family na plants. It's slimy, mucilaginous. Kamag-anak po nito ang mga okra at yung tinatawag natin na saluyot. It's mucilaginous. So, back na po sa ating topic. Gumamela, let's go. At nang binalikan ko, may napansin akong isang maliit na ibon at kung tawagin ay tamsi dito sa amin at sa English ay olive-back sunbird. Scientific name Cinereis jugularis. At ang ginagawa ng ibon na ito sa gumamela ay kumakain ng nektar sa bulaklak ng gumamela dahil ito ang katangian ng mga ibon na nabilang sa pamilyang Nectarinidae or nectar eating birds. Ang gumamela ay may iba't ibang pangalan din. May iba't ibang common names like this. Ito ay may iba't ibang kulay, may iba't ibang varieties, may iba't ibang hitsura, ang kanyang mga petals. Alright, kung may napapansin nyo, no? Kung napapansin nyo, may dalawang kulay. Ito. At saka may siya, may red. Dalawang puno po yan, nagdikit. So pasensya na kayo, maingay ang paligid dahil makulimlim na. Maingay na yung alaga nating mga tinatawag dito na gangis or kuliglig ba yan sa Tagalog. Sa English ay tinatawag natin na cicadus, na mga insekto. Alright, so ito po. Ito mga kamag-anak ng gumamela, mga saluyot or tinatawag dito na tugabang. Jute mallow, nabibilang din sa pamilyang malvaceae or mallow family. Hindi po ito trees, ito po ay shrubs. Kapag sinasabi nating mga trees na mga trees na nabibilang sa pamilyang malvaceae or mallow family, yung mga kapok or tinatawag nating duldul or yung mga kakao na tiyubruma kakao, yun mga mallow din yun, pero trees yun. Okay, ito nating mga gumamela. So proceed na tayo sa topic kung gaano kahalaga ang gumamela. Let's go. Ang rose mallow o kilala bilang gumamela sa bansang Pilipinas or dito sa Kabisayan ay tinatawag na antulanga. Ito ang pangunahing ornamental plant na kadalasan nasa paligid lang ng bahay natin, tinatanim. May pag-aaral din na nagsasabi na ito ay may antimicrobial flavonoids. At ayon sa research ko, the red flower is used against paralysis and to regulate menstruation, purgative, dysmenorrheal, and sometimes it causes abortion. At ito ay pwede rin sa may skin diseases or skin infection na tinatawag natin na matatiki at pwede rin sa sugat or wounds.
Pwede ang kanyang dahon at ang kanyang mga bulaklak. Sa skin infection na tinatawag natin na hubag-hubag or matagtiki, pwede mong gamitin ang kanyang bulaklak na hindi pa bumubuka. Linisan mo, hugasan mo, dikdikin mo, hanggang sa maging ito ay magkakaroon ng katas at manulas-dulas. Ops, mananap. Anong iniisip mo? Manulas-dulas? Flower yung sinasabi ko. Ops, hindi flower na flower na gumamila. Anyway, pagkatapos mo itong dikdikin, pwede mo nang ilagay sa hubag-hubag o sa matatiki. At promise, sasabog yung matatiki mo. Puputok pala, parang bulkan. Lalabas mga nana. Ops, pasintabi po sa kumakain. Ito ay pang health tips lamang. Alam nyo naman siguro na lumalaki ang mga infection kapag hindi nakalabas ang mga nana. At may pag-aaral din na nagsasabing pwede palang makain ang gumamila. At dito, konting disclaimer lang po. Ayon dito, cranberry-like flavor with citrus overtones. At ang petals pwede gawing salads or garnish. Flower can be dried to make an exotic tea. Pwede palang pang-tsaa to. At ang kanyang medicinal characteristics ay ang sumusunod: expectorant, diuretic, emollient, anti-infectious, anti-inflammatory, antipyretic, anodyne, and refrigerant. Disclaimer lang po sa Pinoy Science. At kayo na po bahala magbasa. Mananap, do you believe na medicinal ang gumamila? Ako, I believe na medicinal kasi subok ko na yun dati sa matatiki ko. Yung sinasabi ko na bulaklak na dinikdik, yung closed or yung bago pang bulaklak, yung hindi pa nakabuka, dinikdik ko, saka nilagay ko sa infected parts. At yun nga. At anyway, so kung sino pang may nakasubok diyan at kung sino ang naniniwala na medicinal ang gumamila, comment daw dito sa comment section. At dito nagtatapos ang ating video. Thank you for watching. At hanggang sa susunod. Salamat ha. Labia.